mga kabakal, welcome po ulit sa aking YouTube channel. Medyo po natagalan po tayo sa paggawa ng video, kaya andito po muli ako, nagbabalik ang inyo pong magbabakal. Ang ating pong pag-uusapan ngayon at tatalakayin paano nga bang actual na pag-layout ng isang spiral stair. Bibigyan ko po kayo ng sukat ng diameter. Ang sukat po ng diameter natin na ipapaliwanag ko po sa inyo 1.20 diameter. Bakit nga ba 1.20? Kasi ito po yung sinasabi nilang standard size ng isang spiral stair. Standard size kasi ito yung pinakamaliit na sukat na pwedeng gawin sa isang spiral. Although yung iba nagpapagawa ng halos 1 metro lang, lalo na kung papuntang rooftop o labahan lang. Katwira nila, hindi naman daw daanin ng tao. Aakyat lang pag maglalaba ang katulong. So, mga ganon. May mga ganong senaryo. Ilang encounter na po kami ng ganyan. So, kung pang second floor naman, papunta sa second floor, ang kalimitan halos 1.20, pero pwede rin natin isa-suggest sa kliyente na lakihan. Mas maganda nga kung medyo malaki para maluwag, kasi 1.20 medyo masikip yan Hindi naman siya ganun kasikip, naakyatan pa rin naman. Kaya eto po, balik po tayo sa ating discussion. Eto po, pakita ko po sa inyo. Ito po yung circle na ili-layout natin. So, paano nga ba mag-umpisa ng pag-layout niyan? Unang-una, ang gagawin nyo po, pag mag-layout kayo ng spiral, kunin nyo po muna yung sukat na 1.20. Pa-cross. Pa-cross po yan. Kunin nyo po muna, simula rito hanggang dito. Sukatin nyo yan. Kunin nyo yung 120 o 1.20 meters. Ganon din po sa kabila. Pag nakuha nyo na po yan, kunin nyo naman po yung laki ng madre na gagawin nyo, yung tubo nyo sa gitna. Ang kalimitan po ang ginagamit 3 inches na BI pipe. So, let's say 3 inches gagamitin natin. Yung iba sinasabi 4 inches ginagamit nila, pero para sa akin 3 inches okay na yan matibay na yan. Tsaka halos lahat ng spiral na ginawa kalimitan puro 3 inches lang talaga. So ganito, pag nakuha nyo na yung cruise na 1.20 dito, 1.20 dito, kunin nyo naman yung laki ng tubo, 3 inches. Kailangan nakasentro yan, nasa gitna. Pag nakuha nyo na yan, tsaka nyo ibilog ng perfect circle. Dapat perfect circle yan. Pag nabilog nyo na ng perfect circle yan na 3 inches, para makuha nyo yung perfect circle na bilog, ang gawin nyo, maglagay kayo ng pako sa gitna. Kasi kung malaki yung gawaan nyo, mas maganda na i-layout mo siya sa flooring para mas malaki yung galawan nyo, hindi yung idodrawing nyo lang sa ganito. So ito, in-scale ko naman to, kaya kahit na i-ano nyo sa flooring, dun nyo i-actual ang layout, makukuha nyo pa rin. Mas maganda, mas actual yun, mas accurate. So ito nga, balik tayo dito. Pag nakuha nyo na yan, yung cruise, yung bilog, ang gawin nyo, kung alimbawa ito yung flooring to, dito ka nag-layout sa flooring, maglagay kayo ng isang pako rito na may tali, alambre. Kunin nyo yung radius nya na 60 cm, kasi ang radius nya 60 cm yung kalahati syempre ng 120. Pag nakuha nyo na yung 60, simula dito sa pinakagitna, 60 papunta dyan, tsaka nyo ibilog.
gamit yung chalkstone na nakatali dun sa alambre o ano pa man na direkta dito sa pinakagitna, tsaka nyo ibilog siya. Perfect circle ho yan. Ngayon, pag nabilog nyo na ho, nabilog nyo na po siya, perfect circle na ho, bago nyo hatiin o i-layout kung ilan ang pasok na baitang, i-layout nyo po muna yung height nung kakabitan nyo. Kalimitan naman no, ang standard naman no ng kinakabitan halos 3 metro yung height nung spiral. So ito po siya. Flooring to flooring. Ang height niya 3 meters. Tsaka nyo siya i-layout dun sa tubo kung ilan ang papasok. Kasi ang riser po niya nasa 20 cm eh. I-layout nyo siya ng 20 cm. Ibawas nyo yung kapal nung flat bar o lapad ng flat bar na gagawin nyo. Kung ano man yung gagawin yung framing nung baitang. So ganun nga, ma-layout nyo siya 20 cm yung riser niya. Pag na-layout nyo na kung ilan ang pumasok, tulad po nito nung nilayout ko po yung 3 meters ang pumasok 13 steps kasama po yung landing. So sa pag-layout po niya, kung nakuha niyo po kung ilang baitang, sa pag-layout po niyan, kung ito yung perfect circle niya, naka-cross po siya, tira niyo po yung 1/4. Yung 1/4 nung bilog. Kasi pag krinos nyo yun, 4 yan eh. 4 na portion ho yan. Tigwa 1/4 ho ang equivalent po niyan. Itira nyo po yung 1/4. Huwag nyo po muna buburayin yung ginuhit nyo na cross. Tira nyo po yung 1/4. Bakit po tayo magtitira ng 1/4? Kasi, ito po yung magiging entrada niya. So, pag nagsukat po kayo ng spiral, dapat alam niyo na po kung saan ang magiging entrada, saan babagsak ang landing. Kasi kalimitan ho, kung nasa ng entrada, ang bagsak ng landing, tapat nun. Halos tapat. Ngayon, kakausapin nyo si client, po ba ang entrada nito? Ngayon, pag sinabi kung saan ang entrada, alam nyo na ang bagsak ng landing kung saan. Sabihin nyo, kung dito po ang entrada, dito po babagsak ang landing yan. Kailangan nakikipag-communicate din kayo kay client, hindi yung sariling decision nyo lang lagi. Kailangan merong communication para pagdating ng oras, hindi kayo nagkakaproblema. So, yun na nga. Nakuha na natin yung 1/4 niya. Itinira po natin. So, yung tatlong side, yun po yung i-layout nyo. I-layout nyo po siya ng 10 inches. Mas maganda ho kasi 10 inches. Bakit kamo? Kasi, pag 10 inches ang bawat lapad ng isang baitang, kasi parang papitsa yan eh. 10 inches simula rito. Pag 10 inches ho kasi, pag tapak ng paa ng aakyat, halos sakop niya. Hindi yung katulad nung iba na halos 8 inches lang kalahating paa mo lang yung naitatapak mo sa baitang. Pangit ho yun, hindi ho maganda ho yun. Mas maganda 10 inches para pag tapak mo sakop na sakop yung buong paa mo na aakyat. Para iwas talisod. So ganoon na nga, i-layout mo ng 10 inches yan. Pag layout mo ng 10 inches, kailangan mo yan equal. Equal ho lahat yan. 10 inches hanggang dito po. Pag na-layout mo na siya ng 10 inches, natapos mo na hanggang dito, tsaka nyo burayin yung cruise kung hindi mo tumama. So, natapos mo na. Ang landing ho niyan andito. Yung landing po kasi, kalimitan, hindi naman ginagawa yan na pagtapos may landing na agad. Maliban na lang ho kung ang kakabitan open area na
pag ano mo, may gagawa ka ng sarili mong landing na may railings. Yung parang fire exit lang. Pwede ho yung ganun o open area siya. Walang tatamaan, walang magiging sagabal. Pwede ho yun. Pero pag sa mga bahay, ang landing ho, kalimitan, ina-actual na ho yan. Huli na ho kinakabit yan landing pag naikabit mo ng buo yung isang spiral. So, ganun na nga. Ang eto 12 step po yung baitang natin, pang 13 step po yung landing niya. Ngayon, doon sa baitang naman, sa usapin ng baitang naman, minsan makaka-encounter ka ng magtatanong sa'yo, paano yung bilang ng baitang yan? Lalo na yung mahilig sa pamahiin o Chinese. Paano yung bilang ng baitang yan? Yung oro, plata, mata. Yung mga una kasing gumagawa ng spiral binibilang ho talaga yan. Binibilang ng oro, plata, mata yan. Ano nga ba ang oro, plata, mata? Ang oro, plata, mata ho, ang ibig sabihin po niyan, ginto, pilak, kamatayan. So, may mga ganong senaryo na hindi natin maiwasan. May magtatanong na kliyente na ganon. Dati kasi sinusunod yan. So, paglipas ng mga panahon, lalo na ngayon, nasa computer era na tayo, puro computer na, hindi na ako pinapansin yan, hindi na ako tinatanong yan. Pero, mas mabuti na yung may knowledge ka tungkol dyan kasi makaka-encounter ka nyan. So, ganun nga, yung oro, plata, mata, ginto, pilak, kamatayan. Pag binilang mo yan, itong 12 step, ang tapos ho niyan, mata. Ang 13 step ho, yun ho yung maging oro niya. Kabilang sa baitang pa rin yung landing, kasi landing yun eh. So, magiging 13 step niya, oro, ginto. Kaya naniniwala ako na hindi lahat ng 13 ay malas. Kaya ganun nga. Pag na buo nyo na yan, gagawin nyo na yung bawat step. Dito ka nababase ng sukat. Ito na yung susukatin mo kung gaano kalapad yung baitang. Tapos magbabawas ka na lang, mag-a-adjust ka na lang para dun sa handrail niya. So, ang paggawa naman ho ng baitang ganito. Parang papitsa lang naman ho yun eh. Di, pag nakuha nyo na yung sukat nito, ganyan ho. Ano ba materialis niyan? Mas maganda siguro para sa akin 1/4 na flat bar na lang. Yung iba ginagamit angle bar. Pag angle bar, okay din naman angle bar, kaso nga lang pagdating sa ganito, mahirapan kayong pukpukin niya para i-bend eh, para baluktutin, di katulad ng flat bar. Pag pinakpok nyo, saglit lang eh. Tsaka kung 1/4 na flat bar naman ang gagamitin nyo, matibay na rin ho yun. Ganyan ho. Ito. Tapos, pagdating naman no sa height, kailangan mag-extend kayo lagi ng 1 metro. May extension lagi ng 1 metro yan. Hindi pwedeng sakto ka lang sa 3 meters. Laging may pasobra na 1 metro yan. Ano yan, parang hawakan pa rin yan. Pwede pa rin maging hawakan yan. Dun sa, pagdating kasi dito, papalibutan pa ng railings yan eh. So, ganun. Mga kabakal, sana po, kahit papano, may natutunan po kayo. At kahit papano, nakatulong po itong video na to para maging guide po ninyo pag gagawa kayo ng spiral o gusto nyong gumawa ng spiral o gusto nyong matuto. So sa susunod po, pag nagkaroon tayo ng pagkakataon ituturo ko naman po sa inyo yung paano mag-bend ng tubo ng buo na hindi mo puputol-putulin. Buong tubo ang i-bend mo. So mahirap ipaliwanag sa drawing lang eh. Kailangan kasi actual. So pag nagkaroon tayo ng pagkakataon pakikita ko po sa inyo yung actual na pag-bend ng isang buong tubo na sumusunod sa spiral na hindi nyo kailangan putol-putulin, na hindi nyo kailangan i-bend lang ng
tatlong section, putol-putol na parang letter C. Pag kinabit nyo po kasi yun, ang tendency, pagdating sa dugtungan, may kanto. Hindi nyo mape-perfect yan. Pero kami po, gumagawa po kami ng spiral. Binubuo po namin yan ng buo yung handrail niya nang walang putol. So, sana magkaroon po tayo ng pagkakataon para maipakita ko sa inyo yung tamang pag-bend. Para sakali, mapag-aralan nyo, matutunan nyo. Kaya ngayon po mga kabakal, hanggang dito na lang po muna ang aking video. Sana po kahit pa paano meron kayong napulot na aral at meron kayong natutunan. At sa mga susunod ko po pong video, lagi nyo pong abangan. At sa mga loyal viewer po natin, manatili lang po kayong mga nakatutok sa mga video pa na i-upload ko para sa dagdag kaalaman ng ating mga kabakal. Hanggang dito na lang po muna uli. Ito po uli ako, ang inyo pong magbabakal. Paalam po and God bless.